Bawang, Kalpa Adventure Farms, no? Garlic. Tungkol dito ang ating pag-uusapan sa video na ito dahil may nagtanong sa akin kung hindi raw ba makakasama ang bawang sa mga manok niya. Rhode Island Red, Black Australorp at saka Decal Brown. Okay lang ba daw maghalo ng bawang, dinikdik o dinurog na bawang sa drinking water or pagkain ng kanyang mga manok? Regardless kung mga roosters yan, mga pullets, dumalaga, or yung mga nangingitlog na inahin. So, pag-usapan natin ngayon kung ano ang benefits at saka risks na pwedeng maidulot din ng bawang, no? Kasi may pros and cons yan. Unahin natin yung pros. Ang bawang, meron niyang antibacterial and antiviral properties. So, ako ginagamit ko ito bilang isa sa mga ingredients ng aking Oriental Herbal Nutrients. Ito yan. Ayan, isang litro ito. Ito yung phytobiotics, natural antibiotic, natural dewormer at natural vitamins ng aking mga poultry dito. Pag sinabi kong poultry, manok, ducks, kalapati, pabo, bengala, gansa, lahat ng kabilang sa poultry kingdom, no? Binibigay ko yan, tapos pati rin sa mga kambing, tupa, tsaka sa mga baka. Hindi lang pang manok yan. Ayan, no? So that's number one. Isa sa mga pros yun, no? Yung meron siyang antiviral and antibacterial properties na makakatulong doon sa pagpuksa doon sa mga bacterial at pag-prevent doon sa mga viral infections ng ating mga alagang manok. Pangalawang advantage nito or benefit na makukuha ay meron kasi itong meron itong organosulfur elements or components na pwede siya as maging pangontrol sa mga internal parasites. Nabanggit ko nga sa inyo kanina yung OHN, natural dewormer. So dahil yun sa bawang, so pwede mong gamitin ang bawang kapag gusto mong magpurga ng iyong mga manok at nasa kalagitnaan sila ng kanilang kalakasan sa pangingitlog. So para hindi ma-interrupt, kapag gumamit ka ng synthetic na pamurga, gumamit ka ng bawang, no? In moderation nga lang, no? Huwag mo namang gagawin na mas marami pa ang tinadtad na bawang kaysa sa tubig, dahil ang mangyayari nun, hindi na siya umiinom, no? Katas na ng bawang pumapasok sa kanya, hindi na tubig pag nagkataon, ano? So meron pangalawa, pwede itong natural dewormer, no? Pangatlong benefit nito, pwede itong pang-improve ng palatability ng tubig o ng kanilang feeds. When I say palatability, ini-improve niya yung lasa at amoy ng kanyang iniinom at kinakain. Basta in moderation, ha. Baka ang gawin nyo mas marami pang tinadtad na bawang kaysa sa feeds. In moderation lang. Lahat ng kalabisan, no, basta kahit mabuti pa yan, no? Too much of good stuff is a bad stuff. Okay? So ano pang benefit nito? Nabanggit ko, meron siyang antiviral and antibacterial properties, natural dewormer, pang-improve ng palatability. By the way, nakaka-improve ito na maging maginhawa yung paghinga ng ating mga manok, no? So kung yung mga manok na sinisipon, may halak, no? Pwede nyo ibigay ito. Bakit? Ano ba yung component ng bawang, ng garlic, na nakakatulong sa paghinga or pag-improve ng respiratory system? Ano bang meron? Meron kasi itong yun nga, yung organosulfur components or compounds, no? Number one doon is yung allicin. Meron siyang allicin component, ALLICIN, allicin. Google na lang niyo, ha. Allicin component na nakakatulong na para mag-improve yung kanyang respiratory system, yung kanyang paghinga, somewhat guminhawa, no? Meron din siyang mga thiosulfites na tinatawag, no? Organosulfur components, yun, yung tatlong yun, nakakatulong yun sa pag-improve ng respiratory ng manok. So apat na yon. Meron pa bang iba?
source of vitamins, no? Kahit alam nyo kasi pag kasi sinabing vitamin C, iniisip nyo palagi maasim. Ito hindi maasim, pero rich in vitamin C ito. At hindi lang yan, may source ito ng vitamin B1, B5 at saka B6. Yung apat na yun as binanggit ko, vitamin C, vitamin B1, B5 and B6, no? So kung wala kayong B complex, let's say walang pambili ng vitamin B complex sa kambing, pwede ito. Sa manok, syempre pwede rin ito. So natural source of vitamins ito, no? Kaya ito, naintindihan nyo na ngayon ano, kung bakit ginagamit ko to as natural source of vitamins ko sa mga alaga kong mga hayop, no? Sa 21 species na meron ako, ito yan, no? Natural, hindi organic, no? Kasi yung ibang binibili ko nung pinapalaki, ginamitan ng urea, synthetic fertilizer. Hindi organic yan, no? Pero natural. Okay? Kung meron kayong mga organic talaga, yung literal, legal na organic ha, hindi yung organican lang, pwede nyo tawaging organic, organic source of vitamins. Sa akin, hindi ko pwedeng i-claim yun dahil yung iba kong mga ingredients, baka napalaki gamit nga yung synthetic na pamamaraan. May synthetic fertilizer, inisprayan ng herbicide, so on and so forth. Okay? So lima yung binanggit ko, no, na benefit ng bawang. Ano naman disadvantage? Lahat ng binanggit kong advantages pwedeng maging disadvantage kapag lumabis ka. 'Di ba sabi ko source of vitamins. Kapag ito lumabis ka naman, anong mangyayari? Imbes na i-improve niya yung palatability, ayaw na ang manok kapag mas matapang ang bawang, amoy ng bawang kaysa doon sa kaysa doon sa doon sa feeds niya, no? Mas naaamoy pa niya ang bawang kaysa doon sa feeds, no? So one disadvantage 'yon, no? Moderation lang talaga, no? Halimbawa dito, kapag hinihalo ko to sa tubig, 2 kutsara lang nito or 30 ml sa bawat 1 liter of water. Huwag yung 1 litrong tubig pero kalahati ang binuhos mo dito, no? Ang nangyari, kalahating litrong OHN, kalahating litrong tubig. Kalabisan yon, no? Pwedeng makasama pa sa kanya yung organosulfur compounds, no? Kahit pa sinabi nating natural na sulfur yon, kapag nasobrahan sa sulfur ang manok, pwede kasi siyang maapektuhan ang kanyang pangingitlog, no? 'Di ba sinasabi ko sa mga iba kong video na kapag kalakasan ng manok sa pangingitlog, huwag nyo muna siyang ipurga ng synthetic dewormer. Basta ang dewormer na mayroong sulfa drugs or sulfonamides, yun ang dahilan. Meron din tong sulfur, organosulfur nga lang ang tawag. Even though it's an organosulfur at hindi siya synthetic, makakasama sa manok yan kapag sumobra. Gaano karami ang sobra ba? Yun nga, pag mas marami pa ang bawang kaysa sa feeds, no? Ginawa ninyong pang palit sa feeds ang bawang, ha? Ako, para hindi mahirapan ang mga kliyente ko, yung sarili kong recipe na may sarili kasi akong formula dito sa paggawa nito, hindi nakapublish yun. Hindi ko ibinulgar kung ano yung ratio, no? Gaano karaming bawang, ano-anong mga iba pang mga ingredients ang kasama dito, no? So pag gumamit kayo nito kagaya ko, pag ito ginamit ninyo, iwas na kayo kaagad doon sa kalabisan. So out, factor out na yan, hindi nyo kailangan mag-worry pagka ganun. Okay? O ano pang disadvantage? Minsan may mga manok na allergic sa components nito. So kung kayo ay kasalukuyang nang gagamot, may ginagamot yung manok nyo, kung meron rin naman kayong in-house veterinarian dyan, ikonsulta nyo muna kung hindi ba magiging counterintuitive sa ginagamot yung manok, yung synthetic medicine na ibinigay sa kanya tapos bibigyan nyo ng ganito. Minsan may mga allergic kasi na manok sa sobrang bawang, at minsan may mga gamot na pwedeng hindi siya mag-take effect sa manok kapag napasobra yung bigay mo ng bawang, no? So ask your veterinarian, silang mas nakakaalam dyan kung kailangan bang pakainin ng bawang ang ginagamot na manok o wag muna. Okay? Ano pang disadvantage nito?
Yun, kapag nasobrahan nga, imbes na ma-improve ang palatability, iiwasan ng tubig, iiwasan ng feeds, no? Kasi kapag ito, pinisa mo, kirinash mong ganyan, yung naamoy natin, yun yung allicin compound. Okay? So, ano pang disadvantage nito? Baliktarin nyo lang lahat ng mga advantages na binanggit ko. Yun ang disadvantage kapag sumobra ka nga sa bawang. Okay? So, ayan na, naibahagi ko na sa inyo kung ano-anong mga vitamins, ano-anong mga chemical compounds na meron dito, kung bakit ito maganda, at kung kailan ito nakakasama sa ating mga manok. Pwede bang buong bawang na lang yung ibigay kaysa sa OHN? Kung pwede din naman, no? Pwede din naman. Ito lang ang gamitin, hindi na ito. Pero syempre, pag tinanong na which one is better between the two, common sense, ito mananalo kasi hindi lang naman bawang laman nito. Diba? Pero yun nga lang, mamumuhunan ka, bibili ka kasi ng OHN, hindi naman mapupulot sa bakuran yun. Diba? At saka kalahating buwan bago matapos ito, bago siya mapunta sa bote, kalahating buwan. So sa mga clients ko, minsan kahit natuturuan ko na, ayaw pa rin gawin dahil kalahating buwan ang proseso. Bibili na lang daw kaysa sa maghintay ng kalahating buwan. Kung hindi naman problema ang pambili, edi why not, no? So doon sa mga gustong matutunan yung buong programa ko sa pag-aalaga ng mga Black Australorp, Rhode Island Red, Decal Brown, or any heritage chicken, mag-register na lang kayo doon sa chicken farming seminar. Nandyan sa description sa baba, description. Click nyo yung link, doon yung makikita kung magkano, doon yung makikita yung payment options, doon kayo magbabayad at magre-register. Within the same day, mabibigyan kayo ng access at mapapanood nyo na yung 4 na oras na video. Ready na yung video, naka-standby lang dyan. Pag nabigyan ka ng account, yun na yun, papanood mo na. Pwede mo na akong gayahin lahat nun sa lahat ng mga programa ko sa pag-aalaga ng heritage chicken, meat type or egg type. Okay? So, kung gusto niyo naman bumili ng Oriental Herbal Nutrients na gawa ni Alpha Adventure Farms, hindi yan tinipid. Nakikita nyo naman yung sa baba, yung iba yung tsura sa baba. Diba? Bago gamitin to, shake to. Ha? Kung gusto nyo bumili na ito, nasa description din yung link. Kaya dumiretso kayo sa website alphaadventure.com. So nandun yun, may vitamins and medicines, no? Pag bumili ka ng 5 litro na ito, libre na ang delivery. Kapag 5 litro pataas, libre ang delivery. Kung less than 5 liters, sagot nyo yung delivery sa courier. Okay? This has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms. Thank you.